Hayaan mong pumasok ang iyong iba't ibang iniisip at hayaan mo rin ito'y lumabas. Huwag mo silang pigilan at lalong huwag mo silang pagsilbihan. Ang daming mga bagay na nakakainis sa buhay. Pero alam mo ba ang mas nakakainis? Ang ingay sa loob ng ulo mo. Isang abalang isipan na hindi tumitigil at hindi ka bibigyan ng kapayapaan. Nakakapagod ang ganitong isipan. May mga araw na akala mo, perpektong araw na yon. Masaya ka na sa mga ginagawa mo. Naramdaman mo na ang payapang paligid. Pero bigla na lang susulpot ang negatibong pag-iisip mo. Naiisip mo na lang kung anong gagawin mo bukas. Naiisip mo kung bukas ay masaya ka pa rin ba. Kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Bigla mo na lang nakakalimutan ang kagalakan sa araw na ito. Dahil sinasakop ka ng ingay sa ulo mo. Kapag sinasakop ka ng walang kabuluhang ingay na pag-iisip at wala kang ideya kung paano ito ihinto, nakakapagod talaga. Alam ko yan dahil nagdurusa din ako noon ng negatibong kaisipan. Sobrang bigat ng pakiramdam. Pero ito ang nagtutulak sa akin na lumabas ng mag-isa at manatili sa nature. Sa nature ko inilabas ang aking negatibong pag-iisip. Sa kabutihang palad, mabilis kong natuklasan kung paano ko mapapatahimik ang maingay kong isipan. At hindi pala ganoong kahirap tulad ng inaakala ko. Paano ko ba yun ginawa? Hinayaan ko silang pumasok. Pero hindi ko sila pinagsilbihan hanggang sila'y lumabas ng kusa. Para sa akin kasi, mahirap kung pilitin nating alisin ang negatibong pag-iisip. Mas madali kasi kapag ito'y tanggapin natin. Hindi naman ibig sabihin na perpekto na ang aking buhay ngayon. May mga araw pa rin nakakabaliw, nakakalito, nakakawalang gana dahil sa tindi ng negatibong papasok sa isipan ko. Pero hindi na ito katulad ng dati dahil nakukontrol ko na ang aking isipan. Kaya't gusto kong magbahagi ng ilang mga katotohanan na sana ay makakatulong sa'yo na makamit ang katahimikan. Narito ang 7 tips na maaari mong simulang ilapat sa iyong buhay. Number 1. Tanggapin mo ang ingay sa loob ng ulo mo. Alam naman natin na palagi tayong nag-iisip ng iba't ibang bagay araw-araw. Kaya't hindi na nakakagulat na napakaingay nito. Kahit yung mga tao na sa tingin mo ay mahinahon, ay may maraming pinag-iisip pala. Madali kasi tayong humusga na porket walang imik ang isang tao, ay wala na rin siyang iniisip. Lahat tayo ay may tinatagong pinag-iisip. Kaya't huwag kang magulat kung bakit abala ang isip mo. Napakaingay na nito at huwag mo nang dagdagan pa. Huwag kang mag-isip na may mali sa'yo. Walang mali sa'yo. Ito ay natural lamang. Kung palagi ka lang umaasa na mawala ang pinag-iisip mo, para ka lang ding humihiling na sana'y lahat ng damo ay puputi. Hindi yun mangyayari. Hayaan mo lang sila na labas-pasok. Aalis sila ng kusa kung hindi mo sila pagsisilbihan. Number 2, ang pakikipag-ugnayan sa isip mo ay optional. Kung pipiliin ko ang isang bagay na natutunan ko sa buhay, ang isang bagay na may pinakamalaking epekto sa aking kapayapaan, ito ay, ang pagdikit sa iniisip ay optional. Bakit ito ang pinili ko? Dahil hindi mismong pag-iisip natin ang nagdudulot ng pagdurusa sa atin, ngunit ang ating pagtugon sa kanila. Minsan kasi ang iniisip natin ay hindi totoo. Pero naniniwala tayo kaagad. Ginugugol natin ang ating oras sa pagsilbi sa kanila. Pinapatira natin sila sa loob natin. Hinahayaan natin na makontrol nila tayo. Binibigyan natin sila ng atensyon. Ang sarili mo ang kinakailangan mo. Pero binaliwala mo lang ito. Mas inaasikaso mo pa mga negatibo mong iniisip. Gusto mo bang malaman kung paano sila patahimikin? Tatahimik lang sila kung hindi mo sila patitirahin sa ulo mo. Mas magiging mapayapa ang buhay mo. Umupo ka lang at hayaan mo yung pag-iisip kung ano ang gagawin nila. Huwag kang makilahok sa kanila. Number 3, idistansya mo ang iyong sarili. Upang maalis ang iyong sarili sa iyong mga iniisip, kailangan mong dumistansya. Kailangan mo ng space para makahinga ka. Kailangan mo ng kahit konting pagitan sa iyong sarili at ng isipan mo. Karamihan kasi sa mga iniisip natin ay naka-autopilot. Kusa na lang silang darating kahit hindi naman inaano. Ninanakaw nito ang iyong kapayapaan. Palagi silang maglalaro sa ulo mo. Bakit? Dahil nagiging habit mo na ito. Ang susi para madurog mo ito ay gisingin mo ang sarili mo upang malaman mo na nandyan na sila. Paano ba natin gisingin ang sarili natin? Paano natin sila makukontrol sa halip na tayo ang kontrolin nila? Ang unang hakbang ay mag-meditate ka. Pumunta ka sa tahimik na lugar at doon ka mag-meditate. Kapag ginawa mo ito, mas madali mong makita kung ano ang pinagagawa nila. Mas madali mo na rin silang mapaalis. Huwag kang sumabay sa agos nila. Ang isipan kasi natin
ay may negatibong sinasabi na hindi natin gusto. Halimbawa, mahilig silang magsabi na wala kang kwentang tao. Huwag mong sabayan ang sinasabi nila kasi hindi naman yan totoo. Kung maniniwala ka sa salitang yan, talo ka na. Number 4, bigyan mo ang isip mo ng kalayaan. Ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Alam kong marami na ang nag-iisip ng negatibo ngayon. Ang dahilan kung bakit mas lalong lumalakas ang negatibong pag-iisip mo ay dahil itinali mo ito. Hindi mo sila binigyan ng kalayaan. Katulad ng isang toro, kung ayaw mo magalit siya sa'yo, huwag mo siyang itali. Huwag mo siyang pigilan sa gusto niyang gawin. Katulad rin ng partner mo, huwag mo siyang pigilan kung ayaw mo magalit siya sa'yo. Simpleng konsepto lang yan, di ba? Pero bakit hindi natin magawa sa sarili natin? Bakit hindi natin mabigyan ng kalayaan ang isip natin? Lalo lamang itong mabubuo at manganganak at mas mahirap ng kontrolin. Ang pinakamaayos na paraan upang makaramdam ka ng katahimikan ay bigyan mo ito ng malaking bukas na pintuan upang makalabas na sila. Huwag mo silang itali. Kapag binigyan mo sila ng kalayaang mag-ingay sa ulo mo, kusa na rin silang lalabas sa ulo mo. Lalabas sila dahil mauubusan na sila ng puwersa. Ang mga iniisip natin ay hindi nagiging sanhi ng gulo. Nagdudulot lang ito ng kaguluhan dahil naniniwala tayo sa idinidikta nila. Araw-araw silang lilitaw sa iyong kamalayan. Manatili ka lang sa kinatatayuan mo at isipin mo lang na hindi ka na naniniwala sa kanila. Maglakad ka lang paabante at hayaan mo lang sila na pumasok at lumabas. Walang problema. Magkakaproblema lang kung sinubukan mo silang itali sa pamamagitan ng pag-iisip na may mali ka sa buhay, na hindi ka katanggap-tanggap at may malaki kang problema sa buhay. Kita mo yan? Ikaw lang ang lumikha ng pagdurusa mo. Ulitin ko, hayaan mo silang malayang gumala sa malawak at bukas na larangan ng iyong kamalayan at mabilis lang maubusan ng puwersa. Huwag mo silang hawakan kasi mas lalo mo lang silang pinapalakas. Paano kung ginawa mo na ito pero nandyan pa rin sila? Siyempre, nandyan pa rin sila dahil natural na ito sa ating buhay. Araw-araw tayong may iniisip. May mga positibong bagay at negatibo. Pero anong gagawin natin? Kaibiganin natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kalayaan kaysa sa pilit nating paalisin sila. Paano kung tungkol sa kalungkutan ng iniisip mo o tungkol sa pagkagalit mo? Ano kaya ang mangyayari kung tatanggapin mo to kaysa sa tanggihan mo ito? Number 5, huwag mong masyadong seryosohin ang iniisip mo. Bakit ko yan nasabi? Dahil palagi kang matatalo sa laban. Siniseryoso mo ang isipan mo, pero hindi ka siniseryoso ng isipan mo. Malaking sampal yan sa'yo, di ba? Tinatrato ko aking saloobin ng magaan lang, kaya nagbago ang aking pananaw. Kahit ngayon nagbibigay ako ng payo sa'yo, may mga negatibo rin naman na papasok sa isipan ko. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ka sumang-ayon? Paano kung hindi mo maintindihan ito? Pero isa lang ang pinapayagan ko na papasok sa ulo ko. Wala akong pake kung walang sumang-ayon sa payo ko. Dahil ang payo kong ito ay para lang sa mga taong bukas ang isipan. Ganun lang kasimple, di ba? Huwag nating ipilit ang sarili natin sa negatibong sitwasyon dahil matatalo lang tayo. Isa pang halimbawa, nakaramdam ka ng inggit, takot, at galit. Tapos pinagalitan mo yung sarili kung bakit nagkaganito ka. Minsan nga ang iba ay may suicidal thoughts. Dumating ka sa puntong yan dahil naniniwala ka o sineseryoso mo ang negatibong dala ng isipan mo. Naniniwala ka na may mali sa'yo, na walang nagmamahal sa'yo. Pero sa totoo lang, hindi naman yan totoo. Walang mali sa'yo. Hindi mo naman ito binubuo, di ba? Pusa lang itong nakapasok sa'yo. At pinaniniwalaan mo lang. Yan lang ang problema, ang pagtiwala mo sa kanila. Katulad rin ng partner mo, pinaniwala ka niya na mahal ka niya. Kahit hindi naman totoo, ay pinaniniwalaan mo. Hanggang sa umabot sa punto na siya pala ang wawasak sa'yo. Ganyan na ganyan din ang ating isipan. Mapaglaro sila. If you watch the mind closely, you will notice the thoughts appear by themselves, apparently out of nowhere. Ito ang dahilan kung bakit palagi akong nag-iisa sa nature. Kasi mas madali kong masanay ang aking isipan. Para mas lalo mong maintindihan ang pinagagawa ko, sasabihin ko to sa'yo. Habang nag-iisa ako sa nature, syempre napapalibutan ako ng maraming puno at nakakalanghap ako ng preskong hangin. Doon ko nararamdaman ang daloy ng aking mga pag-iisip. Karamihan sa kanila ay negatibo. Negatibong pag-iisip na dumaloy sa aking kamalayan. Pero hinayaan ko lang sila na dumaloy sa loob ko. Kasi wala akong karapatang itali sila. Iniisip ko na lang na huwag seryosohin ang mga naririnig ko galing sa kanila. Ang ginagawa kasi ng karamihan ay kapag dinadaluyan sila ng negatibong pag-iisip, ay pumunta sila sa gitna upang harangin ang mga ito, upang kontrolin ang natural na daloy. Para silang nag-filter ng isip.
Tinanggap nila ang isa at tinanggal nila ang isa. But it doesn't work that way. Mas lalong bumabaha ang negatibong pag-iisip dahil hinarangan mo ang daloy. Sa literal na halimbawa, pumunta ka sa gitna ng ilog, harangan mo ang daloy. Anong mangyayari sa'yo? Mahihirapan ka, mabibigatan ka, maaanod ka lang. Paano kung hahayaan mo lang ang daloy ng ilog? Siyempre maririnig mo ang masarap na tunog na daloy ng tubig. Nakaka-relax, di ba? Ang maayos na gawin mo ay maging tagamasid ka lang. Wala ka nang ibang gagawin, kundi hayaan mo lang. The less involved you are in trying to control the flow, the more peace you will experience. Number 6, alamin mo ang pagkakaiba ng natural na pag-iisip at sinadyang pag-iisip. Dito ka kasi nalilito. Minsan rin may mga iniisip ka na talagang sinasadya mo. Kung may mga natural, meron ding sinasadya. Bagaman wala kang magagawa tungkol sa mga kaisipang lilitaw sa iyong ulo, ang sinadyang pag-iisip ay ibang bagay rin. Halimbawa, lumitaw na lang ang pag-iisip mo na parang nanlalamig na ang partner ko sa akin. Imbis na ito'y natural lang sa isip mo, pero ito'y magiging sinadyang kaisipan kapag magsimula ka ng mag-isip na tiyak na may iba na siyang nagugustuhan. Pangit ba ako? Hindi pa ba ako sapat sa kanya? Ano ba ang mga pagkukulang ko? Ginawa ko naman ang lahat para sa kanya. Yan ang mga sinadyang pag-iisip na makakapagpabagsak ng iyong buhay. Sa isang natural lang na pag-iisip, kapalit ng maraming pag-iisip na sinadya mo upang saktan mo palalo ang sarili mo. Nakuha mo ba ang punto ko? Ang ganitong uri ng negatibong pag-iisip ay ang pangunahing sanhi ng pagdurusa para sa karamihan at ganap na kontrolado natin ng mga ito kung pipiliin natin kontrolin natin ito. Ang paulit-ulit na pag-iisip ng ganito, gaya ng palagi ka lang nag-iisip ng mga sakit ng pinagdaraanan mo o di kaya nahihirapan kang ukitin ang kinabukasan mo. Lahat ng pattern na yan ay lilikha ng miserabling buhay. At ito ay ganap na makukontrol mo. Kapag napansin mo ang mga pattern na ito, stop na kaagad. Huwag mo nang palawakin ng negatibong pag-iisip. Hindi ka naman pinipilit nito na palawakin mo sila. Isa lang naman ang binigay nila sa'yo. Pero ikaw lang naman ang nagpapahaba ng sitwasyon. Huwag mong kalimutan na ikaw pa rin ang namamahala. Pagtuunan mo ng pansin ang kasalukuyan. Pagtuunan mo ng pansin ang iyong paghinga. Mag-focus ka sa nilalakaran mo. Mag-focus ka sa preskong hangin na dumadampi sa balat mo. Ang hindi produktibong pag-iisip ay kadalasang isang habit. At tulad ng karamihan sa mga habits, maaari mo itong wasakin. Number 7, stay grounded in the present moment. Mahilig akong magbasa ng mga self-help books. Pero nung nabasa ko ang The Power of the Present Moment, grabe ang impact nito sa buhay ko. Inilapat ko talaga sa sarili ko. At gusto ko ring ilapat mo to sa buhay mo. One of the main insights in meditation practice is that your awareness can only be in one place at a time. Walang multitasking sa ating kamalayan. Kung mawawala ka na sa sarili mo, kung nag-iisip ka pa sa kahapon mo at sa kinabukasan mo, hindi mo rin mapapansin ang kagandahan ng paligid mo ngayon. Gayon din, kung inilipat mo ang iyong focus sa araw na ito, titigil ang lahat ng iniisip mo. Bakit? Kasi isa lang ang naiisip mo, ang ngayon lang. When you're present here and now, the mind automatically becomes quiet. Tama ang sinabi ni Jesus sa Mateo 6:34 na ang bawat araw ay may problema. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, tiniyak niya sa mga tagapakinig na hindi nila kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa mga darating na problema. At mas mabuti kung paisa-isang araw lang ang isipin nila. Hindi ibig sabihin ni Jesus na hindi na natin dapat isipin ang mangyayari bukas. Hindi na tayo dapat magplano para sa hinaharap. Tinutulungan lang niya tayong huwag masyadong mag-alala o mamroblema tungkol sa posibleng mangyari sa hinaharap. Hindi na kasi tayo magiging masaya at hindi tayo makakapag-focus sa dapat nating gawin. Hindi rin naman natin malulutas ang mga darating na problema kung puproblemahin natin yun ngayon. At kadalasan, hindi naman nangyayari ang pinoproblema natin. Hindi naman kasing sama ng iniisip natin ang talagang nangyayari. Sa sermong iyan, ipinaliwanag ni Jesus na ang sobrang pag-aalala ay hindi makakapagpaganda o makakapagpahaba ng buhay natin. Sinabi rin niya na kung uunahin natin ang Diyos sa buhay natin, hindi na natin kailangan na masyadong mag-alala tungkol sa mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga halaman at hayop, kaya siguradong hindi rin niya papabayaan ang mga naglilingkod sa Kanya. Whenever you are aware enough to catch yourself falling into habitual thinking patterns, stop and engage your senses. Isipin mo lang ang nangyayari at pansinin kung ano ang nag-iiba sa iyong iniisip. Huwag kang mag-alinlangan dahil ang Biblia na mismo ang nagsabi na kailangan tayong mamuhay ngayon. Take back control from your busy mind. Hindi naman masama ang isipan natin.
mas mahihirapan nga tayo kung wala tayong iniisip eh. The human mind is an incredible tool, but it can also be deeply destructive. Ang isip ay maaaring maging isang magandang lingkod o isang mapanganib na Panginoon. Ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang namamahala. Kaya sa susunod na papasok ng iba't ibang uri ng mga pag-iisip mo, ipaalala mo sa kanila kung sino ang boss. Huwag mo itong bigyan ng lakas upang sirain ka. Bigyan mo ng lakas ang sarili mo upang durugin sila.